Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang linggo, bago mag-celebrate ng Christ the King Sunday, na siyang huling linggo ng taon ng simbahan, ay idiniklara ni Papa Francisco noong 2016 na World Day of the Poor. Ngayong linggo ay ika-6 na World Day of the Poor na. Sa araw na ito ay pinapaala uli-uli sa atin ang kahalagahan ng pagtulong sa mahihirap kung gusto nating tanggapin na si Jesus ay ang ating hari. Huhukuman tayo ni Jesus sa ginawa natin sa mahihirap o sa kapabayaan natin sa kanila. Tandaan natin na malapit kay Jesus ang mahihirap. Siya mismo ay naging mahirap pagpasok niya sa mundo natin upang mahabaginan niya tayo ng kayamanan ng buhay na walang hanggan. Malapit nang magtapos ang taon. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang panahon ay magwawakas din. Yan din ang sinulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, na magwawakas ang panahon at haharap tayo kay Jesus na hukom. Darating uli si Jesus ayon sa kanyang sinabi. Sana makasama natin siya. Ang tanong ay, kailan? Kailan siya darating? Hindi nagbigay si Jesus ng date kung kailan. Kasi ito ay biglang darating, tulad ng biglang pagdating ng magnanakaw at ng biglang pagdating ng panganganak ng isang nanay. Kaya palaging maging handa dapat tayo. Dapat naman tayong maging laging handa kasi hindi na tayo nabubuhay sa gabi kundi sa araw. Dapat wala na tayo sa dilim kundi sa liwanag na tayo ni Kristo. Kaya sinabi niya, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Hindi tayo tulad ng mga hindi naniniwala na nagpapalipas lang ng panahon. Mabubulaga na lang sila pagdating ng huling araw. Mahalaga ang paalaala na maging palaging handa kasi madaling mahulog sa kapabayaan.
at hindi na magsikap nung gumawa ng mabuti at ayusin ang buhay natin. Maging complacent na lang tayo. Napakaraming maaring gawin. Napakaraming mga mahihirap na dapat tulungan. Napakaraming mga gawain sa simbahan na dapat tugunan. Sa ating sarili mismo, napakaraming pagsisikap pa na dapat gawin upang mas maging mabuti tayo. We should always be on our toes. Maging listo palagi para sa pagtanggap sa Panginoon. Salamat, O Diyos, sa paalaala ng pagdating ninyo. Sana ang pananabik namin sa iyo ay makatulong sa amin na palaging maging handa. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.